Hi everyone! Good afternoon. I'm back. It's your Mama Sam para sa ating chika update. Syempre dito sa ating YouTube channel. So pag-uusapan natin ngayon, performance ng ating pambato na si Asia Rose Simpson. Pumalo nga ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre pag-usapan natin ngayon ang performance ng ating pambato na si Asia Rose Simpson. So marami akong nabasa ng mga comments ng mga negatibo at marami din ako nababasa na sinasabi palpak daw ang performance. Ano ba? So kagabi nga naganap na nga ang top model dito sa Miss World kung saan naman ay rumapa na ang 111 candidates mula sa iba't ibang klase ng designer. And then, of course, syempre pag-usapan natin, kamusta ba ang performance ng ating pambato? Pumalo nga ba ng todo-todo? Kung akong tatanungin ninyo, in fairness naman kay Asia Rose Simpson, na ibigay niya yung best niya para dito sa competition na naganap nga kagabi sa top model. Kung pag-uusapan natin yung galawan, maganda at malinis ang kanyang performance, in fairness. And then, of course, tamang timpla, tamang asal ang ipinakita niya sa competition. And then, masasabi ko, winner. Winner kasi sa murang edad ni Asia Rose Simpson and then, syempre isang malaking pageant to ha, ang Miss World. Isa to sa mga talagang malaking pageant. So, sumunod to sa Miss Universe. And then, kung titignan mo yung character niya dito sa competition at performance na talagang, alam mo yung job well done talaga. Hindi kasing perfect ng iniisip mo na katulad ng gusto mong mangyari, pero sa ibinigay niyang performance kagabi, enough na para masabi ko, job well done. Kasi hindi naman ako naghahanap ng sobra-sobra at ng todo-todo dito kay Asia sa galawan niya. Tama na yung na-represent niya ng maayos at malinis ang ating bansa. So, bonus na lang yan kung mananalo tayong top model. But tingin ko naman kung pipili sila ng 20 or pipili sila ng 30, pasok ang ating pambato. Hindi ko naman masasabing pinakakulelat kasi nga magaling, smart, at saka masasabi ko confident ang ating pambato sa kanyang ginawang performance kagabi. Hindi lang kasing katulad ng ibang mga kandidata na talagang masasabi mo, oy, in fairness ha, kumakabog. Pero sumabay naman sa Asia ng bonggang-bongga. So, sa mga ilang kaibigan ko, sinasabi nila, hindi daw sila nag-expect masyado kay Asia pagdating sa top model kasi nga, alam nila na hindi naman modela. Pero ako kasi, parang feeling ko, it's a challenge to her na hindi nga siya pang modela, pero paano niya gagawing model ang kanyang sarili sa kompetisyon. At kagabi, sa nakita ko naman, in fairness naman, talagang naibigay niya. Sabing ganon, ang tigas daw ng balikat, grabe daw, para daw wala daw buhay. Ako para sa akin ko, ayun yung hinihingi ng designer nila, anong gagawin natin, di ba? So, ako para sa akin, okay lang, at tama lang yung ipinakita. Tapos sabing gano'n, yung makeup, eto nga, grabe, sa kabila ng lahat, binabash pa rin talaga si ano dito sa makeup niya kagabi na sobrang pak na pak daw, galit na galit daw yung blush on at pumuputok. Alam nyo guys, kasi hindi ko kasi siya nakita in person kung gaano nga ba katindi yung kapal ng makeup niya. Pero kung titignan mo, oo nga makapal. Pero hindi naman ako na-distract dun sa kapal. Parang feeling ko tama lang. Yung, yung makeup, hindi ko naman masyado, kumbaga parang, hindi kasi ako sa makeup lang nakatingin eh. Ang tinitignan ko yung performance niya, kung paano siya mag-execute ng todo-todo. Kaya para sa akin, performance ang pag-uusapan, check. Yung makeup niya, nakita ko kasi yung ibang photos na yung makeup niya, yung talagang photos na matino yung malinaw talaga. Tama naman, kahit kagabi yung nag-video siya, maganda naman yung makeup niya. Kaya hindi ko mag-gets doon sa sinasabi nila na parang ano ba yan? Parang potok na potok naman yung blush on niya.
Nakita kong mapula, pero kasi sanay kasi ako sa mga matitinding ilaw na kapag tinamaan ka ng ilaw, yung makeup mo talaga magdi-details talaga ng bonggang-bongga or kulang sa liwanag talaga, yung mga tipong gano'n. So, depende kasi sa ilaw na tumatama sa mukha nila eh. So ako, sabi ko nga, performance kayo tumutok. Kung performance ang pag-uusapan, panalo. Pero kung titignan mo yung makeup niya, sasabihin mo talaga na na hindi maganda yung ayos, hindi maganda yung makeup. Eh, makeup lang naman kasi ang tinitignan mo pa na, di ba? Tapos sinabing ganon, eh bakit daw pinagsuot pa daw ng sombrero, hindi daw bagay. Ayun nga yung hinihingi ng ng damit eh. Anong gagawin natin? Ako para sa akin, instead na magreklamo tayo, siguro mas magandang ibigay na lang natin yung appreciation dun sa tao dahil grabe yung hirap. Nakita naman ninyo, di ba, after niyang rumampa kagabi, nag-live siya na nasira ang kanyang sapatos na hindi nyo namamalayan. Diyos ko, hindi biro yun ha. Kung ako yon, my gosh, maloloka ako. And then, hindi natin nahalata na gano'n na pala yung nangyayari kay Asia, but show must go on, sabi niya nga. At in fairness naman sa kanya, job well done sa part na yon. So, ang akin lang, kesa kasi na magreklamo tayo ng magreklamo, bakit ba hindi na lang po pwedeng ibigay natin yung suporta natin sa kanya? Kung akong tatanungin ninyo, ano ba, performance ba niya, papalo ba ng bonggang-bongga? Guys, kagabi, sa ipinakita niyang performance, okay na sa akin yon. Kung hindi man siya mag number 1, maaaring nasa top 20 siya. And then, marami pa silang activity. Marami pa silang pwedeng salihan. Oho. At higit sa lahat, syempre, pwede pang makita yung galing niya sa competition na to. Kumbaga, parang, yes, sa top model, hindi siya pumalo. Eh, challenge lang naman to para sa makakapasok sa semifinals kung sino yung mananalo dyan eh. Pero nandoon ako sa part na, bakit pagdududahan mo ba ang galing ni Asia Rose Simpson dahil hindi siya pumalo sa top model kagabi o hindi siya pasado sa panlasa mo at sasabihin mo na nawala, talo na yan, hindi na mananalo yan. So guys, hindi pa dito natatapos ang competition. Nasa simula pa lang tayo ng competition. Kayo na nga din na nagsabi, kahit hindi ka naman manalo ng top model, pwede ka pa rin manalo ng Miss World. Depende yan sa ipapakita mo talagang performance overall, di ba? So ako, para sa akin, nakikita ko naman na lumalaban, talagang kumakanak talaga ng todo-todo at consistent. In fairness, yung consistency niya from day 1 until last night, talagang masasabi ko, ang lakas pa rin talaga ng ating pambato. At syempre, kung titignan mo naman yung ipinapakita niyang attitude, performance, ay talaga naman pinag-iigihan niya ng maigi. At para sa akin, siguro matuwa ka na doon, di ba? Matuwa ka sa ipinapakita niyang performance, pinapakita niyang attitude dito, yung humbleness, and then yung nakakasunod siya sa ibinibigay sa kanyang instruction or turo. So, ako, winner doon. So, yes, andyan dyan sila Vietnam na malakas. Andyan, kasi, guys, huwag niyong kakalimutan, competition kasi to. 'Di ba? So, competition to. So, ang bawat kandidata, meron talaga silang ipinapakitang galing, meron silang ipinapakitang laban, pero hindi ibig sabihin nun na nakikita na natin yung laban nila ay panalo na sila. Di ba? Kung nakita ninyo na ay ang ganda ng ginawa niyang performance, tapos yung sa pambato natin hindi, sila na yung mananalo. Parang guys, hindi yan ang basihan. At the end of the story, magkakaalaman pa rin na sa dulo ng competition. But for now, yes, nakikita ko pa rin na malakas at kumakana ang pambato ng ating bansa. So, magtiwala lang tayo sa kanya. Yung tiwala kasi dapat ibigay ninyo at yung kahit sabihin nyo pang maliit na katiting na lang yan, yung pag-asa, panghawakan nyo pa rin yun kasi hindi nyo alam kung ano nga ba ang napipili ng mga hurado tulad niyan kagabi sa fashion show. So, hindi natin alam ano ba ang hinahanap ng hurado. Sino ba ang nakikita ng hurado? Eh baka mamaya hindi nyo alam siya pala yung nakikita ng hurado. Pero sa inyo, ang pasado ganito. So, syempre, at the end of the story, doon pa rin tayo sa judges. Yung judges pa rin kasi ang mag-decide sa laban. Maaaring sa'yo, ayaw mo, pero sa judges, gusto niya. Di ba? Kaya,
wag tayo mawawala ng pag-asa, wala pa naman announcement eh. So hanggang lumalaban, hanggat nakikita natin nun lumalaban, panghawakan natin yon. So wala pang nakokoronahan. Oo, hindi pa tapos ang laban. Kaya may pag-asa pa tayong manalo. And then sa top model kagabi, I think she did well. Job well done kay Asia talaga. Pero doon naman sa mga hindi na kontento at hindi nasayahan sa performance niya, hindi nagustuhan yung makeup niya, ay nako, masyadong mataas yung expectation ninyo, try nyong ibaba konti. And then, instead na maging negatibo kayo sa nakikita ninyo sa kanya, siguro try ninyong maging positibo and try ninyo na maging happy. And try ninyong ma-appreciate yung ipinapakita niya sa competition. Kasi napakagaling naman ng pambato natin, in fairness naman sa kanya. So, wag natin siyang husgahan dahil sa nakita mo na parang hindi siya pasado yung makeup niya, hindi pasado sa panlasa mo. So, ang taas ng expectation ninyo, naloka ako. So, sana maging happy na lang and then, ayun nga, chill-chill lang. And then, instead na maging negatibo, try natin maging positive at tulungan si Asia na, alam mo yon na ipagpatuloy or maging consistent sa laban niyang to. Siyempre, tayo din ang magbibigay ng lakas na loob sa kanya noon para mas maging matapang, di ba? So, instead na husgahan natin siya ng husgahan, try natin na ma-appreciate yung ipinakita niyang galing kagabi. In fairness, di ba? Galing-galing niya. So, sana maging happy na lang kayo doon. Oo. So, yon. So, hindi perfect, pero masasabi ko, job well done. Oo. Nagawa niya yung best niya. At yung best niyang yon is enough na para masabi ko, wow, ang galing ni Miss Philippines kagabi. And then, doon naman sa makeup niya, wala akong nakitang mali kasi nakita ko naman yung mga photos, nakita ko yung mga ilang video na nilabas ng mga friends natin na nandoon. Masasabi ko naman, okay lang yon. Hindi naman ako nadidistract. Kumbaga parang nandoon ako sa part na parang maganda yung performance na pinakita niya, hindi nagkalat, malinis ang pasarela, tapos sa kabila pa na nasira yung sapatos niya, ay nagawa niya pa rin ng tama yung dapat niyang gawin. Kaya para sa akin, winner ang Asia. So yun, so looking forward ako sa next challenge ng Miss World. And then, malay natin, di ba? Tayo na mag number 1 dyan. So laban lang and trust to process, sabi ng ganon. Yung proseso kung paano niya kukunin yung corona at kung paano mapupunta to sa ating bansa. Yun yung pagkatiwalaan natin. So, it's a competition. Huwag niyong kakalimutan. Lahat magaling, lahat lumalaban, at lahat may ipapakita. Huwag niyong ikumpara yung nakita ninyo doon sa isa, tapos kayo ay hindi kayo nasayahan dahil kulang. Mas maganda yung makeup niya kaysa sa makeup ng pambato mo. Parang ano ba? Di ba? So, laban lang. Kaya natin to. So, please comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. And then, mamaya abangan ninyo ang top list ko para sa top model. So, yon. At reaction ko sa pageant nila. Hindi ko pa talaga napapanood yung top model. So, doon lang sa mga clips na nakikita ko. At nagbigay lang ako ng komento kasi parang over yung mga panlalait ninyo doon kay Asia Rose, ha? Nakakaloka kayo. So parang ano ba, support tayo and chill lang. So yon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa love and support. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. Thank you guys.